Patuloy na lumalakas ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Posible ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng kanlurang Luzon. Malapit nang ideklara ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan o rainy season sa bansa. At pag-usapan natin kung ilang bagyo ang inaasahan ngayong buwan ng Hunyo. Ano ang posibleng direksyon ng mga susunod na bagyo? Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, June 2, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Matapos na tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Typhoon Domeng kahapon, nananatili pa rin epekto nito sa ating bansa. Bagamat malayo na ang sentro ng bagyo, patuloy nitong hihinihila ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas lumalakas ang southwest monsoon o hanging habagat. At ito ngayon ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Narito mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan, occasional rain. Dito inaasahan ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan sa maghapon dito sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Maaring makaranas ng moderate hanggang heavy rainfall, flash flood, landslide o river overflowing, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi. Cloudy with scattered rain and thunderstorm naman dito sa Metro Manila, buong Luzon at Western Visayas. Dito naman ay inaasahan ang mas madalas na pag-ulan at thunderstorm sa buong araw. May mga pagkakataong magiging malakas ang pagbuhos ng ulan lalo na sa tuwing hapon at gabi. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Subalit posible pa rin ang mga localized thunderstorm. Tandaan natin na kahit walang bagyo, ang localized thunderstorm ay kayang magdulot ng malalakas na hangin, kidlat, biglaang pagbaha at waterspout o downburn, katulad ng mga naranasan kamakailan sa Pampanga, Tarlac at Cebu. Mga kababayan, malapit na ba ang opisyal na tag-ulan? Noong May 30, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season. Ngayon naman, buwan ng Hunyo, ay inaasahang idideklara na rin ang opisyal na pagsisimula ng rainy season o tag-ulan. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Hindi ibig sabihin na araw-araw ng tag-ulan. Sa halip, mas magiging madalas na ang pagdaan ng mga weather system gaya ng habagat, low pressure areas, tropical cyclones at thunderstorm na siyang magdadala ng mas maraming ulan kumpara noong mga nakaraang buwan. At tumako naman tayo sa ating rainfall outlook ngayong buwan ng Hunyo. Batay sa seasonal outlook, mas magiging maulan dito sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Western at Southern Luzon. Mayroong 40% hanggang 55% na posibilidad ng above normal rainfall. Mas tuyo naman dito sa lugar ng Visayas, karamihan sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, na aabot din sa 40% hanggang 55% na posibilidad ng below normal rainfall. Temperature outlook naman tayo sa kabila ng tag-ulan, posible pa rin ang mga araw na napakainit at inaasahang above normal temperature sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Eastern Luzon, Northern Mindanao, Eastern Mindanao. Kaya kahit maulan, posible pa rin ang mataas na heat index kapag sumisikat ang araw. Mga kababayan, ilang bagyo ang posibleng mabuo ngayong buwan ng Hunyo? Ayon sa ulat na ibinigay ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa ngayong buwan ng Hunyo. Inaasahang mabubuo ito at papasok sa ating monitoring area. Ang susunod na bagyo ay tatawagin namang Bagyong Esther. Alamin natin kung saan manggagaling. Base sa track number 1, recurving track, mula sa silangan ng Pilipinas papasok sa Philippine Sea, pagkatapos ay liliko pahilagang silangan patungong Japan, katulad ng naging galaw ng Bagyong Domeng. Ang track 2 naman ay dadaan malapit sa Northern Luzon, pagkatapos ay liliko patungong Okinawa, Japan. Habang ang track 3 ay maglalandfall sa Eastern Visayas, tatawid ng Visayas, lalabas naman sa West Philippine Sea at tutungo sa Vietnam. At ang track number 4 mula sa Southern Luzon crossing, posibleng tumama sa Bicol Region o Southern Luzon. Pagkatapos ay tatawid patungong South China Sea at Vietnam o Hong Kong. Ito ang mga track na mas dapat bantayan dahil may mas mataas na posibilidad ng direktang epekto dito sa ating bansa.
At darako naman tayo sa lagay ng hangin at karagatan sa extreme northern Luzon, katamtamang lakas ng hangin mula timog kanluran na posibleng umabot na alon ay 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Moderate sea condition. Natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtamang hangin mula timog silangan hanggang timog kanluran na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. Slight to moderate seas. Pinapayuhan ang mga mangingisda na manatiling alerto lalo na kung may thunderstorm sa kanilang lugar. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Mateo chapter 6 verse 34. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sariling kabalisahan, sapat na sa bawat araw ang kanyang sariling suliranin. Mga kababayan, sa panahon ng pabago-bagong klima, mga bagyo, habagat at mga pagsubok sa buhay, madaling mabahala sa kung ano ang maaring mangyari bukas. Ngunit pinapaalalahanan tayo ni Jesus na magtiwala sa Diyos araw-araw. Hindi natin kontrolado ang panahon, ngunit kontrolado ng Diyos ang bawat sitwasyon. Tulad ng ulan at araw na dumarating sa tamang panahon, ang biyaya at gabay ng Panginoon ay sapat sa bawat araw na ating hinaharap. Amen. At yan po ang ating update sa panahon sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.